Sa umpisa ng movie ay makikita sa airport ang lalaking si Miller. Nasa airport rin na yun ang babaeng si Haven na noon ay palihim na tinitingnan ni Miller. Hindi sinasadyang nagkabanggaan ang dalawa at napag-alamang pareho silang patungo ng Boston. Sa kabilang dako naman ng agent na si Fitzgerald at director na si Isabel George ay palihim na mino-monitor si Haven at Miller. Nakansela ang flight ni Haven, ngunit inayos ito ni Fitzgerald upang makaalis siya sa araw na yun. Pumasok ng eroplano si Haven at napansing kunti lamang ang pasahero kasama na si Miller. Sa paglipad ng eroplano nakapag-usap si Miller at Haven tungkol sa kanilang mga gagawin sa Boston. Palihim namang tinitingnan ni Miller ang ibang pasahero habang tumungo ng banyo si Haven. Dito ay biglang napasabak ng laban si Miller sa ibang pasahero ng eroplano. Hindi lamang pasahero kundi maging attendant at co-pilot ay nakisali na rin. Sinubukan siyang barilin ng piloto, ngunit nabaliktad niya ang pangyayari. Lumabas si Haven at nakita niyang mag-isa lamang si Miller at agad hinalikan ang lalaki. Dito ay sinabi ni Miller na patay na ang mga piloto at kailangan nilang mailanding ang eroplano. Inakala ni Haven na nagbibiro lamang si Miller hanggang sa makita niyang patay na nga ang mga pasahero. Tumungo ng cockpit si Haven kung saan naroroon si Miller na sinusubukang kontrolin ang eroplano. Isang taniman ng mais ang nakita ni Miller at nagdesisyong doon maglanding. Nang makalapag ay pinaliwanag ni Miller na marami ang maghahanap at magpapanggap na agent upang protektahan si Haven, ngunit ang nais ng mga ito ay patayin ang babae. Ito ay dahil inakala ng mga kalaban na magkakilala sila ni Miller kaya't nadamay na rin ito. Naguguluhan si Haven sa nangyayari hanggang sa mawalan na ito ng malay. Sa paggising ni Haven ay nasa kanyang bahay na siya at nakita sa balita ang nangyaring pagbagsak ng eroplano, ngunit electrical failure lamang ang nakitang dahilan ng aksidente. Dumating ang kaibigan niyang si Rodney na nag-aalok kumain sa labas bagay na kanyang tinanggihan. Nagmadaling umalis si Haven upang puntahan ang kanyang kapatid na si April na naghahanda sa kasal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may nagsabi kay Haven na natikitan ang kanyang sasakyan. Lumabas si Haven ngunit naghihintay na palaroon si Fitzgerald at sa pilitang isinakay si Haven. Nagpakilala si Fitzgerald bilang agent at tinatanong kung nasaan na si Miller. Hinahanap rin nito ang isang nagngangalang Simon mga bagay na hindi masasagot ni Haven. Dahil walang nakuhang impormasyon ay nais dalhin ni Fitzgerald si Haven sa ligtas na lugar hanggat hindi nahuhuli si Miller. Hindi nagtagal ay maririnig ang putok ng baril na pumatay sa driver ng sasakyan. Naging maagap si Haven at sinubukang kontrolin ang manibela. Makikita ang sasakyan ng pulisya at biglang tumalon si Miller sa sasakyan ni Haven. Nakapasok si Miller at nagpatuloy ang palitan ng putok hanggang sa tumigil ang sasakyan. Natakot si Haven kaya tumakbo ito papalayo, ngunit sinundan pa rin siya ni Miller hanggang sa bus. Tumakbo si Haven patungo sa opisina ni Rodney na isang bombero at dati pala niyang kasintahan. Dito ay pumayag na lamang si Haven na kumain sa labas kasama si Rodney. Isinalaysay ni Haven ang mga nangyari, ngunit tila hindi naniniwala ang lalaki. Biglang dumating si Miller at kinukumbinsi nito si Haven na kailangan na nilang umalis. Nais sabihin ni Haven kay Rodney na si Miller ang nagpahamak sa kanya, ngunit naging mainit ang usapan ng dalawang lalaki tungkol sa pagiging bombero. Ngayon ay sa pilitan ng kinuha ni Miller si Haven at binaril sa binti si Rodney upang hindi na sila masundan. Hindi na maintindihan ni Haven kung ano ang nais sa kanya ni Miller, kaya't nagmakaawa itong hayaan na lamang siyang umalis. Tumungo sila sa isang parking at nagbabala si Miller na mapapahamak si Haven kung hihiwalay ito sa kanya. Natakot si Haven kaya't wala na siyang magagawa kundi ang sumama sa lalaki. Bumili ng gamit si Haven kung saan ay nakita niya sa balitang pinarangalan bilang matapang na bayani si Rodney. Nagpatuloy ng paglalakbay ang dalawa kung saan ay sinabi ni Miller na hinahabol siya ni Fitzgerald dahil sa tinatawag na Zephyr battery, isang prototype ng battery na may kakayahang magtaglay ng maraming enerhiya. Kaya nitong paganahin ang isang submarine at si Simon ang nag-imbento ng battery. Dati palang magkasama si Fitzgerald at Miller upang bantayan ang laboratorio ni Simon, subalit nais ibenta ni Fitzgerald sa isang Spanish arm dealer na si Antonio Quintana ang battery at patayin si Simon. Sa kabilang dako ay iniimbestigahan ni Isabel ang mga nangyari at sinisi si Fitzgerald kung bakit nakatakas si Miller. Samantala pinuntahan ni Haven at Miller ang isang abandonadong gusali kung saan nagtago si Simon. Hindi nila mahanap si Simon at hindi nila napansin ang pagdating ng mga maskaradong lalaki. Buti na lamang at matinik ang pakiramdam ni Miller at nagawa niyang maunahan ang mga kalaban. Ang mga ito ay tauhan ni Antonio at nagdesisyon si Miller na patulugin si Haven upang hindi makasagabal sa kanya. Subalit dahil sa dami ng kalaban ay nagawang hulihin ang dalawa at itinali ng kalaban. Nagawang makatakas ni Miller at ginigising si Haven dahil natagpuan nila ang sarili sa isang eroplano.
Tumalo ng dalawa at maswerteng lumapag sa isang speedboat. Nagkaroon ng malay si Haven at nalamang napadpad sila ni Miller sa isang isla. Paliwanag ni Miller na kailangan nilang hanapin si Simon na noon ay patungo sa Austria. Nagalit si Haven dahil nadadamay siya sa gulo ni Miller, ngunit wala siyang magagawa upang tumakas. Samantala nalaman naman ni Antonio kung saang isla naroroon si Haven at Miller, kaya't agad itong nagpadala ng eroplano upang patayin ang dalawa. Isang lumang helicopter ang kanilang nakita at bago umalis ay pinatulog niya si Haven upang hindi ito makasagabal. Sa muling pagkakaroon ng malay ay natagpuan ni Haven ang sarili sa isang tren patungo sa Alps, habang agad na rin palang nahanap ni Miller si Simon at magkasama na sila. Hinanap ni Haven kung nasaan si Miller at sa kanyang pagtatanong ay nalaman niyang nasa Austria na siya. Lumapit ang isang German sa kanya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya ito sinagot at inakalang si Simon ang lalaking kanyang kausap. Nang malamang kasama na ni Miller si Simon ay nagmadaling bumalik ng kanyang kwarto si Haven. Samantala nag-alala si Miller dahil hindi sinagot ni Haven ang kanyang tawag. Hinanap ni Miller si Haven na noon ay sinusubukang lumayo sa lalaking kanyang nakausap. Nang makarating sa kusina ay pinakita na ng lalaki ang tunay nitong intensyon kaya't lumaban si Haven. Bago pa mapahamak ang babae ay dumating si Miller. Ang German palang ito ay isang hitman na nagngangalang Bernhard na ang misyon ay patayin si Simon. Sinubukang lumaban ni Miller ngunit nahirapan siya sa taglay na husay ni Bernhard. Nahuli si Haven at sa pagpupumilit nitong tumakas ay nasaksak ng kutsilyo ang hitman. Sa tulong ni Miller ay tuluyan na nilang napatay ang nagtatangka sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay nakarating sa estasyon ang tren at naghihintay na roon si Fitzgerald. Hindi nito nahanap sina Simon dahil nagawa na palang lumabas ng mga ito. Sa sumunod na eksena ay makikita si Haven sa isang napakagandang hotel kasama si Miller. Narinig niyang may kausap na babae si Miller at nais niyang alamin ang pinag-usapan nila. Nakipagkita si Miller sa isang napakagandang babae na nagngangalang Naomi. Narinig ni na Haven mula kay Miller na kaibigan lamang ang turing nito sa kanya, bagay na kanyang ikinalungkot. Dito ay nalaman rin niyang palihim na nakikipag-usap si Miller kay Antonio gamit ang device na nakay Naomi. Nakikipagnegosasyon pala si Miller kay Antonio para sa battery, bagay na hindi nagustuhan ni Haven kaya't umalis na lamang ito. Habang pauwi ay nakasalubong ni Haven ang mga tauhan ni Fitzgerald at dinala siya kay Isabel. Dito ay pinaliwanag ni Isabel na ginamit lamang ni Miller si Haven upang mailusot ang battery sa mga nagbabantay sa airport. Dagdag pa ni Isabel na masamang tao si Miller na nais ibenta ang battery kay Antonio. Pagdating ng hotel ay kinausap ni Miller si Haven at nadismaya ito dahil hindi sinunod ni Haven ang kanyang utos na manatili sa hotel. Nagsignal si Haven sa mga tauhan ni Fitzgerald, ngunit mabilis na nakataka si Miller dala ang battery. Sa labas ay nakita ni Haven na nahuli ng rin si Simon. Dito ay nagbabala si Simon kay Haven na hindi magandang plano ang umuwi ng bahay. Samantala patuloy namang tumataka si Miller sa mga tauhan ni Fitzgerald na walan na ng matatakbuhan si Miller at tinamaan siya dahilan upang mahulog sa tubig. Sumunod na araw ay kinuha ni Fitzgerald si Simon habang ihahatid na rin pauwi si Haven. Napunta ang eksena sa kasal ng kapatid ni Haven na si April habang si Simon naman ay dadalhin ni Fitzgerald patungo sa isang lihim na lugar. Tinawagan ni Fitzgerald si Antonio at nagkasundong magkita ang dalawa. Hindi naman mapakali si Haven sa pagkawala ni Miller, kaya't pinuntahan niya ang lugar na sinabi sa kanya noon ni Miller. Napansin niyang may sumusunod sa kanya, kaya't gumawa siya ng paraan upang mailigaw ito. Nang makarating sa lugar ay palihim na nagmanman si Haven, ngunit napansin siya ng matandang may-ari ng bahay. Nagpanggap si Haven na magdi-deliver lamang at naawa ang mag-asawa kaya't pinapasok ng bahay si Haven. Sinubukang kumuha ng impormasyon ni Haven tungkol kay Miller, ngunit nais ring malaman ng matanda kung bakit niya hinahanap si Miller. Inakala ni Haven na maling lugar ang kanyang napuntahan, ngunit nakita niya ang larawan ni Miller. Dati palang kapitan ng Army Ranger si Miller na inakala nilang namatay na sa Kuwait. Dagdag pa nitong magaling lumangway si Miller, at kaya nitong tumagal ng ilang minuto sa ilalim ng tubig. Pagbalik sa kanyang sasakyan ay nag-voicemail si Haven na may hawak pa siyang battery, dahil alam niyang malalaman ito ni Antonio. Pinuntahan siya ng mga tauhan ni Antonio at dinala sa Spain upang pag-usapan ang tungkol sa battery. Tinurukan ng droga si Haven upang malaman ni Antonio kung nagsasabi siya ng totoo. Ayon kay Haven ay ginawa niya ito upang alamin kung buhay pa nga si Miller.
Napagtanto ni Antonio na walang hawak na battery si Haven, kaya't nais nitong makausap si Fitzgerald. Pinuntahan ni Fitzgerald si Antonio, at nais nitong dalhin ni Antonio ang pera sa isang lugar kung saan nakakulong si Simon. Habang nangyayari ito ay makikita ang noon ay buhay pa ring si Miller na minamanmanan pala ang mga nangyayari. Nakita niyang kasama ng mga tauhan ni Antonio si Haven na noon ay planong patayin. Isa-isang pinatay ni Miller ang bantay ni Haven at nagawa niyang iligtas ang babae. Nagpaabot ng mensahe si Miller kay Antonio na nasa kanya ang battery at tuluyan ng tumakas kasama si Haven. Habang tumatakas ay inamin ni Haven ang kanyang nararamdaman kay Miller dahil na rin sa drogang tinurok ni Antonio. Hinalikan ni Miller si Haven at ngayon ay kailangan nilang hanapin si Fitzgerald upang iligtas si Simon. Sinubukan silang habulin ng mga kalaban, ngunit dahil mayroong pagdiriwang noon kung saan ay pinapakawalan ang mga hayop ay nagawa nilang makalayo. Pinilit silang habulin ni Antonio subalit pinataob ng mga hayop ang sinasakyan nitong kotse. Nagpatuloy sila hanggang sa mahanap si Fitzgerald na noon ay ginawang hostage si Simon. Napilitan si Miller na ibigay ang battery kay Fitzgerald, ngunit sinubukan pa rin itong patayin si Simon. Buti na lamang at buhay pa rin si Simon kahit may tama na ito sa dibdib. Si Fitzgerald naman ay tuluyan ng nakalayo dala ang battery. Dito ay sinabi ni Simon na hindi na maganda ang lagay ng battery, at pinatunayan ito ng pagsabog ng battery na ikinamatay ni Fitzgerald. Biglang nawalan ng malay si Miller dahil may tama pala ito ng bala kaya't agad dinala sa hospital. Nang magkaroon ng malay si Miller ay nasa hospital na siya kasama si Isabel. Humingi ng tawad si Isabel dahil nagkamali ito nang makinig sa mga payo ni Fitzgerald at hinayaan na rin ito si Simon na magtrabaho muli sa bagong laboratorio. Nais ilipat ni Isabel si Miller sa isang ligtas na pasilidad, bagay na sinabi rin pala nito kay Haven. Sumunod na araw ay pinainom si Miller ng gamot at napagtanto niyang ito ay may halong pampatulog. Ang nurse palang nagpainom sa kanya ay walang iba kundi si Haven na planong itaka si Miller sa tiyak na kapahamakan. Nang tuluyang magkaroon ng malay ay natagpuan ni Miller ang sarili sa isang sasakyan kasama si Haven. Hinalikan ni Haven si Miller at ngayon ay patungo na sila sa Cape Town.